Good morning, my brothers and sisters, and welcome to the pilgrims who are here to the Manila Cathedral. This morning, we're going to reflect on gestures. Gestures. Mga pagkilos. The first gesture is the act of letting go. The gospel began with John the Baptist pointing out to his own disciples, the disciples of John, behold, the Lamb of God. Itinuro niya sa kanyang mga sariling alagad, si Jesus ang kordero ng Diyos. And the gospel says, the two disciples heard what he said and followed Jesus. They left John the Baptist. Parang masakit yun, di ba? Yung mga sarili mong alagad, iniwang ka, sumama sa ibang Panginoon. But John, in the gospel, did not say anything. He just allowed his disciples to leave because John knew that they are following someone who is greater than him. I think that is one of the great characters or great traits of John the Baptist, to be able to let go of his own followers. The act of letting go. Yan ang kuminsan ng mahirap sa atin no? Takip nga lang ng Tupperware hindi pa natin mapakawalan no? Kahit hindi na mag-match-match yung mga Tupperware, no? O kaya mga plastic na bag. Wag mo itapon yan, sayang yan, no? Okay? Nakaipon doon sa kitchen yung mga plastic bag. Hindi naman ginagamit, pero pag itatapon, wag mo itapon yan, no? Magagamit ko yan. The act of letting go. My dear brothers and sisters, sometimes the Lord is inviting us to let go. Pakawalan natin. Pakawalan natin yung mga bagay o mga tao na hindi nakatutulong sa ating ikababanal. The second gesture is gesture by Jesus. So the two disciples heard what he said and followed Jesus. Jesus turned, lumingon, and saw them following him, and said to them, "What are you looking for?" And this is the gesture of reaching out. The act of reaching out. It was Jesus who took the initiative. It was Jesus who started the conversation. Sumusunod kayo sa akin. Anong hinahanap nyo? Pinansin niya yung mga tao na mga alagad ni Juan at tinanong, anong hinahanap nyo? Reaching out. My dear brothers and sisters, let us also learn how to reach out to people. Sometimes, people are afraid to talk to us. People are afraid to, or ashamed, or embarrassed, or shy to ask for help. Nahihiya, natatakot. Baka tayo nang dapat na magsimula. Anong hinahanap mo? Ano ang kailangan mo? To reach out. It is also an act of humility because you are the one taking the initiative. Hindi yung, kung may kailangan siya ang lumapit sa akin, siya ang magsabi. Nahihiya nga no? Natatakot nga ikaw na ang magpasimula. The act of reaching out. You know, actually, that is how God treated us, the divine initiative. God loved us first. God loved us first. Siyang unang nagmahal. Kung minamahal natin ng Diyos, ito'y bilang pagtugon lamang natin sa pag-ibig ng Diyos.
it is always God who's taking the first step. Let us be like God, reaching out. So, who are the people that we should reach out to? The third is the act of bringing people to Jesus. So, Andrew, one of the disciples of John who followed Jesus, informed his own brother, Simon, who will be later called Peter, "We have found the Messiah." And then Andrew brought Simon to Jesus. The act of bringing people to Jesus. Tanungin ko nga kayo, ilan na ang mga nailapit nyo kay Jesus? Ilan na ang mga nadala nyo kay Jesus? Ilan na ang mga naaya ninyo sa simbahan? Yung mga barkada ba ninyo, saan nyo inaaya? Halika, mowa tayo. Yun. Halika, pasyal tayo. Ilan sa atin ang nagkaroon ng desisyon na ayain ang kanyang kaibigan sa simbahan kay Jesus? Let us bring our friends to Jesus. Let us bring our families to Jesus. The act of bringing others to Jesus. Amen.